Nakakabahalang balita mula sa bansang China, isang ginang na 7 buwang buntis. Pinilit daw ng mga otoridad na magpalaglag. Ipinost pa sa internet ng kanyang mister ang litrato ng ginang at ng kanila sanang pangalawang anak. Ginawa raw ang abortion sa isang ospital sa lalawigan ng Shanxi. Pero ayon sa Government News Agency ng China, pumayag daw dito ang ginang dahil may babaeng anak na sila. Sinuspindi na ang 3 opisyal na pumilit daw sa kanya at humingi na ng paumanhin sa ginang. Mahigpit na ipinatutupad ng China ang one-child policy sa mga mag-asawa sa lungsod. Yan ay para pigilan daw ang mabilis na paglago ng populasyon ng China. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong nakaraang linggo, walang patid sa paghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mahigit 5,000 biktima ng flash flood sa bayan ng Glan sa Sarangani. Sa Barangay Cross, humigit kumulang 100 pamilya ang nawalan o napinsala ang bahay. Bakas pa rin sa kanila ang pangamba, takot at matinding pangangailangan. Mga nasirang tulay, mga pamilyang nawalan ng bahay. Sa araw ng pagunita ng ating kalayaan, sinalanta ng matinding pagbaha ang mahigit sa 5,000 residente ng Glan sa Sarangani. Ganito na ang inabot ng 6 sa mahigit na 30 barangay. Bakas ang putik sa mga kalsada, marami sa mga biktima sa baryong ito, tila tulala. Isa rito ang pamilyang Yama, kabilang sa tribo ng Blaan mula sa Barangay Cross. Ang tanan sa lingan diri wa may madala. Bisag karodero na mo wala gyud may madala. Unya ang manghod ni ana siya nga mang asa naman tapuyo ana lang sila. Ang ako alang ikaingon ingon ako nga karon kay wa naman may balay. Kun kinsain taon tong mga gusto mo tabang sa mua. Mo dawat ni bisag unsa na lang ilang ihatag sa mua. Pinoproblema kung paano muling maitatayo ang munting tahanan. Ang kanyang anak na si Jay, ni haligin ng kanyang bahay, wala nang natira. So kayong baha manggon gikan dito. Gidala na pagtan-aw na kung wala namang balay. Gidala na diri. Paano nga ba makababangon kung halos lahat ay wala na? Nangibabaw ang bayanihan sa pagtugon sa kanilang pangangailangan. 300 pamilyang naabutan ng aming tulong sa Barangay Cross, kasama na ang pamilyang Yama. Ay, nagpasalamat mi sa inyo. Sa tanan nakatabang rin sa mga nagpasalamat mi. Kay di wala mo nagituyo. Nagpasalamat mi sa inyo. Sa pagdating ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa bayan ng Glan, isang mensahe ang iniwan ng People's Champ. Salamat sa Kapuso Foundation at sa patuloy na pagsuporta sa ating mga kababayan, yung mga nasalanta ng baha at bagyo. Mula noon hanggang ngayon ay wala silang kupas. Para sa bawat pamilya ng Glan, nasira man ang kanilang tahanan, madali ang pagbangon basta't may malasakit at damayan. Mahigit 1,500 pamilya po ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Glan sa Sarangani. Gayunpaman, marami pong pamilya doon ang hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan at di pa rin makapaghanap buhay. Kaya patuloy pa rin po ang aming Operation Bayanihan para sa mga nasalanta doon. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga naging katuwang natin sa pamigay ng tulong sa 6 na barangay sa Glan sa Sarangani. Kung nais po ninyong magpaabot ng tulong sa mga kapuso natin, magsadya po sa aming tanggapan, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay na Cebuana Lulier o kaya ay maglagon sa www.kapusofoundation.com. Pumirma sa Memorandum of Agreement ang University of the Philippines Class of 1962 o Golden Jubilarians sa panguna ng Pangulo nitong si Attorney Felipe Gozon at ni Attorney Gladys S.J. Chonco, Presidente ng UP Alumni Association. Para ito sa pagdodonate ng Class of 1962 ng elevator sa UP Bahay ng Alumni. Kasama sa lumagda mula sa Golden Jubilarians si Health Secretary Enrique Ona at dating DFA Secretary at dating Ambassador to Germany, Delia Albert. 990,000 pesos ang nalikom ng Golden Jubilarians para sa proyekto.
The jubilarians are getting old and it is so hard for them to climb up the stairs. When the Golden Jubilarians wanted us to know what donation they can give, we already had in mind an elevator. You have to pay back to your alma mater. At kung hindi naman dahil sa UP, hindi naman tayo magkakaganito. Susunod, newscaster sa South Korea nakakapaghatid ng balita kahit bulag. Dalawang lalaki sa Capiz gumawa ng hukay para pagnakawan daw ang isang sanglaan. At baby ni Pia Guanyo, ano kayang kasarian? Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.